Good morning guys! Kumusta kayong lahat? So, mag-breakfast ako. So, habang nagbe-breakfast, mag-chika-chika ako sa inyo kasi sa nangyayari ngayon sa Nepal, no? I-update ko lang kayo ng konti. Kasi parang hindi naman, yung vlog na normal na vlog natin ay parang hindi siya magko-connect sa mga nangyayari dito sa Nepal. So, gusto kong mag-share sa inyo ng update dito. Hindi man ako, hindi ako yung expert or 100% talaga sure sa kung ano, or hindi detailed yung mga alam ko, pero in general, gusto ko kayong sharean sa mga nangyari this past few days. So, noong September 4, last week, so narinig ko na si Banja na, si Sudip, narinig ko siya na, uy, ban na ang message, FB at YT. So, parang natawa ako, hindi pa ako naniwala at first. Sabi ko, ha, totoo kaya yun? So, yun na ang tumatak agad sa isip ko, hala, okay lang ang FB o Messenger ang maban, basta wag lang ang YT. Kasi ang pangkabuhayan ko. Tapos, yun nga, nung sumunod na mga araw, ayun na, narinig ko na nakikita ko na sa FB guys, yun na. Sunod-sunod na yung mga balita na ayun, mababan na nga yung mga social media. So, September 4, minessage ko si girl from Germany, ang family ko at ang friends ko dito, na ang narinig ko kasi ang Viber ay hindi ban. So, sabi ko, add nyo ako sa Viber, doon na tayo mag-communicate. So, ayun guys, yung kami nag-message. And then, ayun, September 5, Friday last week, nag-start nga yung ban ng lahat ng social media. Unti-unti siyang nagiging blanco, unti-unti siyang nawawala. So, nakagamit pa ako guys nung Friday. So, nung Saturday, na talaga, wala na. So, nag-o-open na kami ng DNS tsaka VPN. So, kahapon DNS na talaga yung VPN na talaga yung gamit ko, pero hindi talaga siya nag-upload. Sobrang hina nung Sabado. Kahapon nag-message ako kay Kon na, Kon, hindi talaga ako maka-upload kasi naka-upload pa si Kon eh. Nung sabi niya, ito yung gamitin mo, yung VPN na unlimited proxy. So, super fast. So, naka-upload ako guys, pero whole day siyang talaga uploading. So, nag-start yung ban nung Friday. And then, ayun na, narinig ko na merong protest ang Gen Z. Tinawag nilang Gen Z protest, guys. So, mga kabataan between, mga edad nun, pinanganak ng 2010, 2000, hindi ko na maalala. Wait So, late 1990s, no? 1995 to 2012 or 2014 yung ating mga Gen Zs, no? So, ayun. Kain tayo, guys. Ito yung aking breakfast. Rolled oats na may konting gatas, na may chia seed, papaya at apple. Saka ito, guys, ilam green tea. Super sarap niya. Sarap niya, guys. Ito, So, kahit 2 beses ako mag-green tea isang araw, walang problema kasi ang sarap niya. So, narinig ko nung Sabado na may protest sa Linggo kahapon. Gen Z protest ang tawag nila. So, ang pinaglalaban nila ay corruption, number 1 corruption, and then ito, social media ban.
But mainly talaga daw yung corruption. As in guys, kung corrupt ang Pinas, para sa akin lang mas grabe ang corruption dito. As in sobra na. Mga politiko nga dito sobrang lavish din ng lifestyle. And then makikita mo ang mamamayan sobrang ano guys, mahirap ang sitwasyon. Although may mga ano may mga government services like hospitals na nag-i-improve naman, pero wala pa rin guys. Alam niyo yung sobrang hirap pa din ng buhay dito. So ayun nga, nag-protest kahapon guys. So siguro ang in-expect ng lahat, kasi di ba mga estudyante, so ang in-expect ng lahat ay peaceful siya kasi may permit naman daw yung mga bata. So ang in-expect namin ay, ang in-expect ng lahat ay talagang peaceful protest lang siya, but it turned out to be violent and parang disastrous kasi marami guys, sobrang dami. Meron dito sa KTM, meron sa Chitwan, meron sa iba't ibang parte ng Nepal. Ang pinakamarami ay dito sa KTM at sa Chitwan guys, sobrang dami nang nag-attend, but ang narinig ko ay hindi lahat yun Gen Z. May mga umatende na mga naka-white t-shirt, pinag-white t-shirt daw sila. Sabi ni Hira, kasi umatende ang asawa ni Hira guys. So sabi ni Hira, parang abogado yung kaibigan ng asawa ni Hira, sinabi nung abogado na halika, attend tayo, mag-white t-shirt lang tayo. So hindi lahat yun guys ay mga kabataan. And then naging magulo ang protest kasi gumagamit sila ng motor, tapos alam nyo yun, yung motor nila ay tunog bala, bullet sound or bullet noise yung tunog ng motor nila, sobrang maingay. Tapos may dalas lang mga bato. Tapos dito sa Kathmandu nagsunog sila, may sinunog sila guys. Alam nyo yun, parang naging violent sila, parang naging harass yung naging protest nila. So sa side naman ng mga pulis, gumamit sila ng water, anong tawag dyan guys? Water dispersal, yung ginagano ng tubig. Tapos may at least yung mga pulis kasi may mga protection guys di ba? Ganun, naka-helmet sila, naka-shield, and then may yung gamit nila ay parang baril na hindi siya totoong baril, ang tawag dun basta nakalimutan ko na ang pangalan. Pero in the end, sila guys, umamit sila ng baril talaga. Shooting talaga ang ginawa nila. Kasi may mga nasaktan. Ang viral ngayon ay yung estudyante na naka-uniform, na naka-backpack, na pauwi lang daw yun ng bahay. Kaon tabi. Yung batang lalaki, share ko dito, naka-blurred siya. Galing extra class niya, pauwi siya ng bahay. Namatay siya guys, nabaril sa ulo. So, may nakita akong post na bakit lahat ng binaril, talaga, parang sinadya, ulo at chest guys. So, sabi ko, imposibleng walang order galing sa taas yan. 'Di ba? Hindi naman siguro basta-bastang mamamaril ang mga pulis kung walang order galing sa taas. So, grabe ngayon guys ang rage ng mga tao dito. Gusto nilang
gusto nilang mag-resign ang Prime Minister at ang ibang mga nasa katungkulan. So, yung estudyanteng lalaking namatay ay siya yung ngayon, viral kasi. Naka-uniform, naka-backpack. So, nakita ko yung video na kinakarga siya. Nakarga siya, duguan yung ulo. Naka-backpack, naka-complete uniform. Hindi lang siya. Sa few hours na rally, kahapon 19 na ang guys namatay. And then kagabi ang update ay 300 na ang injured. So grabe talaga. So yun nga ang sabi ni Ruth, nag-uusap kami sa Viber, dapat kasi 'di ba youth ang nagrarally. So dapat pinairal talaga ng mga pulis ang maximum tolerance, which is hindi nakita sa rally kahapon. So, ang rage ng mga tao ngayon sa mga post nila ay dapat may managot. And then, umabot na rin siya sa human rights na organization sa labas, guys. So, alam na ng buong mundo, alam nyo na. So, may balita nga na ibablock daw ang parang connection sa mundo. Ikakat nila, pero hindi na, late na sila. So simula kahapon guys, after nung gulo, bumalik ang FB at YouTube, unti-unting bumalik yung mga social media. So alam niyo yun, kailangan pang may masawi para matauhan sila. So hindi ko alam guys kung anong mangyayari, but continuous po ang rally today. So, walang pasok. Nag-announce kahapon lang or kagabi na walang pasok ang lahat ng school sa buong Nepal. So, walang pasok, guys. And then, kain muna tayo. Hindi ko alam kung alam na ng mga magulang nung batang estudyante na wala na yung anak nila. Hindi sila nag-announce na walang pasok kahapon kahit may rally, kasi siguro nga in-expect talaga nila na peaceful lang ang rally na yun. But ang mga kabataan din guys, yung iba sobrang din, makikita mo rin yung rebelde sa kanila. Grabe din sila, palaban, isog kaayo guys, mga isog yun sila. Kaya siguro talagang maraming nasaktan kasi yung mga pulis hindi na rin, sobrang konti ng mga pulis guys, hindi sila handa, hindi sila naging systematic sa rally kahapon. Hindi siguro nila in-expect na ganun kadami ang magra-rally. So ang number of rallyista, ang number ng pulis, sobrang hindi guys, hindi siya tamang ratio. Alam nyo yun, sobrang konti ng pulis. So kaya din siguro isa yun sa dahilan ng, pero para sa akin hindi ma-justify yung pamamaril nila sa mga rallyista, kasi naman ang power ng mga rallyista guys, diba? Bato, tsaka wala naman silang mga weapon na dala Wala naman silang baril Wala naman silang, I don't think kung may kutsilyo silang dala. 'Di ba? Kahit pa siguro may kutsilyo silang dala, anong laban nun sa baril na hawak ng mga pulis? Naka-helmet sila, naka-shield sila, 'di ba? So bakit nila babarilin na ang mga estudyante na nadamay pa ang hindi nagpo-protesta? And then alam niyo yun, mga naka-uniform din, pinag-ano nila guys, pinagpapalo nila, gamit nilang ambulansya na pinagbabaril nila guys ang mga rallyista. As in, sobrang hindi makatarungan. Ayun nga, ang nakita ko sa post na 2 hours rally in Nepal,
Tapos 20 na yung patay, 200 na ang injured, samantalang sa Indonesia 13 days na rally, hindi naman ganun kadami yung nasawi. So ano sa tingin nyo, ano yung, di ba, walang sistema, anong ginagawa ng mga nasa katungkulan, hindi nila ma-control yung mga nagrally, especially yung mga police, asaan yung ano nila, yung maximum tolerance, asan yung training nila na imbis na depensahan ang mga tao ay naging kalaban pa sila. Alam ko din yung depensahan nila ang government, but hindi tama yung ginawa nila na pinagbabaril na lang nila basta-basta. Di ba kasi kung threaten yung life nila, in what way? Hindi naman, wala namang mga baril yung mga nagrarally. So I don't think na threaten ang kanilang buhay, guys. Walang kalaban-laban ang mga nagrally kahapon. Until now, masakit ang aking dibdib dahil doon sa estudyanteng lalaki. So imagine niyo na lang yung sakit ng mga magulang nun. Kung may magulang pa. Siguro nga, pumayag yung mga magulang na mag-rally sila kasi akala nila, yung walang mangyayaring ganito ba. It's sad to say. Hindi maganda ang naging kinalabasan. So guys, ito na lang muna sa ngayon kasi magluluto pa ako. Si Santos ay parating na from Sukote. Tonight siya doon. So ngayon ay pauwi na siya ngayon. Sabi ko, be safe. And then magluluto ako ng terkari. Nagluto na si Subash ng rice at ng sag. So, ayun lang muna. Alam ko na updated naman kayo sa mga balita din dyan. And then, I think nabalita na rin ito sa GMA News. Yun ang narinig ko. Ang rally dito. So, ayun guys. Ang gulo sa Pilipinas na apektado din kami syempre dito kahit malayo kami. Nadagdagan ng sitwasyon namin dito. So, hindi ko alam kung anong kinalabasan or kung may pag-asa pa ba talaga ang Nepal. But habang buhay may pag-asa. Still praying na may pagbabago. Ang gulo ng mundo, no? Andyan pa yung mga war sa sa Israel, guys, sa Gaza. Ano ba yan? Uy, hindi na nga ako nanonood ng news talaga kasi nga ayokong ma-stress. Pero ito, yung news dito ay kung saan naman lumalapit dito sa Nepal. Ito sa Nepal mismo ang news. So, ito sinishare ko sa inyo. So, ayun lang guys. Tapusin ko lang itong aking breakfast. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. See you all on my next vlog. Amping mong tanan. Ingat kayong lahat. Thank you guys. Bye.